Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. A blessed Sunday to everyone, especially sa ating mga face-to-face viewers at gayon din po sa ating online viewers. Diyan lang po kayo, dito lang po kami. Yan, magsama-sama po tayong muli sa pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Yan, may dala po akong bag. Para hindi po, marami po akong bit-bit. Kumusta po kayo? Okay lang po. Mas okay ngayon kaysa kahapon. Amen? Mas okay ngayon kaysa kahapon. Mas pinagpala ngayon kaysa kahapon. Dapat ganun lagi yung ating expectation every day. Na mas higit yung araw ngayon kaysa kahapon. At yung ngayon, expect mo bukas, higit yung bukas kaysa ngayon. Amen. So, maraming salamat sa Panginoon at sa biyaya ng Diyos. May boses pa po ako. Talagang this week ay a challenging week for me dahil last Friday ay nagkaroon po kami ng activity sa school na kung saan we have 5 sections in the afternoon session. Ang assigned task po sa akin is to read story. Doon sa 5 section na yon, paulit-ulit na nag-storytelling po ako. Kaya medyo naubos yung aking lakas at boses. And at the same time, yung place, hindi po siya close, open area po. Kaya ang tendency po, kahit nakalapel ako, kailangan kong stretch pa yung volume ng aking voice. So, yun po, kaya medyo bear with me po. Talagang by grace po itong aking boses na ito. But, still, kailangan po nating ipahayag ang salita ng Diyos in season or out of season. Amen? So, samahan niyo po ako sa pag-aaral ngayong umaga na kung saan, ano nga po yung topic natin last month? Ano po? Worship, a catalyst for transformation. In which is, it's related to the next topic. Ganun naman po yun. Ano siya, lahat ng topic natin from January to December up to now, meron siyang correlation. Lagi siyang may kaugnayan sa isa't isa. At yun po ay nagpapatuloy. Hindi ko mo natapos sa isang topic, stop na doon. Meron po yung karugtong. At ito po yung karugtong ng worship ng catalyst na ito. Ito po yung rebuilding lives. Ayan. At naumpisa na pong ibahagi sa atin ng bishop nung last Sunday at ngayon din nung Friday ang patungkol po dito. So, pagyamanin pa natin ang mga talatang ito sa Amos chapter 9 verses 11, 13 to 15. Basahin po muna natin sa English. In that day, I will raise up the booth of David that has fallen and close up its breaks. And I will raise up its ruin, and I will build it as in the days of old. And I will turn back the captivity of my people Israel. And they shall build the cities which are desolate, and they shall live them. And they shall plant vineyards and drink their wine. They shall also make gardens and eat their fruit, and I will plant them on their land. And they shall no more be pulled out of their land, and which I have given them, says the Lord your God. Basahin din po natin sa Tagalog para mas madali po nating maunawaan sa mabuting balita Biblia. Ito po ang sinasabi, sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David. At aayusin kong muli ang mga sirang dako. Ibabalik ang mga guho, itatayong kong muli iyon gaya noong una. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon, mag-aararo ang magbubukid, habang nag-aani pa ang manggagapas. At mag-aasik na ng binhi ng ubas ang magsasaka, habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak.
Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak at masaganang aagos sa mga burol. Ibabalik ko sa kanila ang lupain ng aking bayan. Itatayong nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Magtatanim silang muli sa mga halabanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Si Yahweh na inyong Diyos ang nagsasalita. Ito po ay kapahayagan ni Yahweh o ng Panginoon sa mga Israelita. Dinggin natin ang tinig ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Lubos kaming namamangha sa iyong mga ginawa, Panginoon. Lubos kaming umaasa na sa oras na ito ay naroon ang iyong biyaya at pagpapala. At sa aming mga kahinaan, Panginoon, ay lalong sumasagana ang iyong biyaya. Ang iyong habag ay ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na amin pong matangkilik ang iyong mga pinangako, ang buhay na walang hanggan, ang kasaganaan ng kalakasan, ang pangakong ipinangako mo noon pa man, noong una pa mang panahon, Panginoon. Sa oras na ito'y aming inaamin ang aming pagkukulang. Aming inaamin ang aming mga kasalanan. Aming inaamin ang aming mga pagsuway. At doon ay mas nakikita po namin ang iyong kapangyarihan na panghawakan na kami makapaglingkod sa iyo ng tuluyan. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang ito, salita ng buhay, papurit awit na aming buhay, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isang makikinig. At hayaan mo na buong ingat, Panginoon, na maibahagi ang iyong mga salita sa ikalalakas, sa ikalalago ng bawat isang makikinig. Maging binhi ito ng pag-asa. Maging binhi, Panginoon, ng pagpapala. Maging binhi ng pagpapaalala sa amin sa lahat ng amin pong hinaharap sa panahong ito. Salamat po sa iyong banal na Espiritu Santo na mangunguna sa iyong abang lingkod at sa bawat isang makikinig sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Palakpak nga po sa Panginoon. Ayan. Ang sabi, ang bawat araw ay isipin mong huling buhay mo na. Amen? Kasi alam niyo po, pag ang isang tao, tinaningan na ng doktor, pag mamamatay na yan, papatawag na niya ng pastor, lahat ng pare, lahat ng mga kamag-anak, para ibilin at sabihin na niya lahat ng gusto niya sabihin, gawin ang lahat ng gusto niyang gawin, kainin ang lahat ng gusto niyang kainin. Isipin natin na ang bawat araw sa ating buhay ay ganun. Na huling araw ko na to, kailangan kong gawin na yung pinakamabuti sa buhay ko. Tama po? So, ganun dapat ang ating nagiging mindset sa bawat araw, na ito yung pinakamabuti kong gagawin sa araw na ito, sa bawat araw ng buhay ko. Pangalawang linggo na kung saan ay tinalakay sa atin ng Rebuilding Lives. Ang sabi ng ating pastor nung nakaraan, rebuilding our lives, rebuilding others' lives, tapos rebuilding your lives in Christ. Di po ba? So, related siya. Ngayon, tingnan natin, ano ba yung rebuilding? Maliwanag na po ba sa atin kung anong ibig sabihin ng rebuilding? Baka lang, binabanggit natin dito, hindi pa natin nabubuo sa kaisipan natin yung rebuilding. Makikita natin, ito po sa dictionary, tiningnan ko po ang rebuilding from the word rebuild. Wala siyang exact meaning ng rebuilding. Nanggaling siya sa root word na rebuild, which is, ang rebuild is to make extensive repairs. Ibig sabihin, merong nasira. Kaya aayusin, ere-repair. Pag nasira ang isang bagay, para magamit mo siya muli, ere-repair mo siya. Aayusin mo siya. Or, the other term, synonyms is reconstruct. O, yung mga nasa construction, alam nila yan. Ganun din po yung ibig sabihin ng rebuild is to restore to a previous state. Ibabalik mo, ipapanumbalik mo yung nawala. And then, another one is to make extensive changes. Kanina, ni-repair. Tapos doon naman sa isa, ni-restore. Yun namang isa ay nagkaroon ng
changes para magkaroon ng remodeling. From the word, pag sinabi pong, pag ang prefix niya or suffix niya, nilagyan mo ng re, anong ibig sabihin po nun? Uulitin. Re. Ibig sabihin, na-build na siya, nabuo siya, pero bakit kailangang i-rebuild? Kailangang ulitin. Doon po sa binasa natin, kanina na verse, ang meaning talaga nitong rebuild or rebuilding, 4. Pero synonyms po siya. Doon sa binasa natin, ano-ano po yon? Yung 4 na word na nandun sa Tagalog na binasa po natin kanina, doon po yung ibig sabihin. Ayan, hinighlight ko po. Yung ibig sabihin ng salitang rebuilding. Yung salitang ibabangon, aayusin, ibabalik, itatayo. Iba-iba yung ginamit, pero kung titingnan mo, iisa ibig sabihin, rebuild. Rebuilding. Pero kasi may iba-iba kasing level po yan. Kaya, iba-iba yung ginamit na salita. Na susundan niyo po ba ako? No? Kasi pag sinabing ibabangon, may pinanggalingan. Ibabangon na nalugmok, gumuho. Yun po yung kaya may ibabangon. Napahiga, napadulas, natumba, kaya ibabangon. Ano po yun? Kasama doon sa pinagdadaan ng nalugmo ka sa kahirapan, nalugmo ka sa karamdaman. Ayun po yun. Kaya merong salitang ibabangon. Meron pang isang term, aayusin. Pag sinabing aayusin, may nagulo. Di po ba? Ang buhay natin dumadaan dito. Sa lahat ng ito, nagulo, pag sinabing may aayusin, may nawasak. Ano yung mga nawasak? Nawasak na relasyon. Nawasak yung buhay mo dahil sa bisyo. Huh? Nawasak yung buhay mo dahil sa maling pagnanasa, maling pag-iisip. Di po ba? Maling pananaw sa buhay. Kaya merong aayusin. Pangatlo po yung salitang ibabalik. Pag sinabing ibabalik, may nawala. O ba? Nanakaw, may inalis sa'yo. Ano yung mga nawawala, naalis sa'yo? Nawala na yung kasiglahan mo. Na dating-dati, sigla-sigla mo, talaga naman maka-amen ka, maka-hallelujah ka, oh. Wagas. Diba? Sabi nga, wagas makapag-amen, hallelujah, praise the Lord. Oh, pero si Kuya Dancel, mukhang hindi nagbabago yung amen, praise the Lord! Woo! Diba? Ganun pa rin, linggo-linggo eh. Talaga mamapalingon kang ganyan eh. Oh, di ba? Nakakapag ng energy do sa yung bang timid na timid ka pero pag narinig mo siya parang gusto mo ring hallelujah. Nawawala na yung kasiglahan, yung kalakasan. Anong nawawala sa tao? Sa katinuan. Di ba? Napakasimpleng bagay pero nawawala na sa katinuan. Nagkagit-gitan lang sa kalsada, nagkabarila na. Di ba? Napakasimpleng bagay, pero ito yung mga nawawala ng katinuan. Isa pang term na binanggit po dyan, na stands for rebuilding is itatayo. So, ibig sabihin, merong natumba. Tinitingnan kasi natin bakit ito binanggit. Bakit itong 4 na salitang ibabangon, aayusin, ibabalik, itatayo, bakit may pinagmulan? Ano nangyari sa mga Israelita? Ano nangyari doon sa time ni Amos? Ba't ito sinabi? Kasi ang sabi doon sa huling verse, ito ay mensahe ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang nagsalita, tuwirang nagsabi sa mga Israelita, itatayo, may natumba, may nabuwal. Ano po yun? Sa buhay natin maraming nabubuwal, maraming natutumba, nawala kayamanan mo, ninakawan ka, nalugi ka sa negosyo. Diba? Ito yung mga pinagdadaanan natin na kung titingnan natin, paano ako tatayo? Paano ko i-reveal ng sarili ko? Paano ko bubuuin? Paano ko aayusin? Nung linggo, nagkaroon po tayo ng candlelight service. I-rewind natin. Ano yung sinulat natin dun sa papel? Sige po, in a minute. Ako 4, tandang-tanda ko. Hindi ko na po babanggitin sa inyo. Pero yun ang prayer ng puso ko. At araw-araw,
Inaalala ko yun. Iniisip ko yun. Kasi sabi ko, aabangan ko ang gagawin ng Diyos sa kahilingan kong ito. So, abangan nyo po, lahat ng isinulat nyo doon, abangan nyo araw-araw, Lord. Ito yung prayer request ko. At kapag dumating yung panahon na ibinigay sa iyo ng Diyos, yung isinulat mo doon, ipatotoo mo. Ito ang ginawa ng Diyos sa akin. At kung hindi dumating ang panahon na yon ay hindi naganap sa iyo, ipagpasalamat mo sa Diyos dahil hindi yon ang para sa iyo. May mas higit pa doon na kayang ibigay ang Diyos. Amen? Parang natutulala kayo. Parang seryoso. Sa bagay, tama naman, maging seryoso sa pagiging Kristiyano. Di po ba? Nakakatuwang isipin, yung client po namin kahapon, hindi gamit tao. Nag-deliver kami sa Indang. Alam niyo po ba yung mga kasama namin, na dineliver namin doon na mga tao, ay mga taga-simbahan. Mga workers sa simbahan. Sa Catholic Church. At doon sila nagmi-meeting. Kung ano yung gagawin nila para matulungan nila yung kanilang leader. Nagkataon namang hindi kami pwedeng hindi makikinig. Dahil tinawag kami, kain po muna kayo, ma'am. Talagang magkandalungad-lungad sa dami po ng pagkain. Opo. Kasi pagdating namin doon ng hapon, hinayina na kami ng napakadaming kakanin. Puro kakanin po talaga. Tapos yung gabi, pagbalik namin pagsundo, kasi hatid sundo sila, ang dami naman pong mga paputok-batok. Talaga naman, mga hipo na ang lalaki. So talaga pong biyaya ng Diyos. Tapos kinausap nila kami. Kasi naririnig namin, may plano silang magkaroon ng sa Baguio. Sasama kami sa Baguio. Pero hindi po ako pumayag, syempre. Hindi po kami pumayag. Napakalayo po noon. Gusto po nila kaming, i-rent papunta po doon. Kaya lang sabi namin, hindi pwede, napakalayo po. Tsaka po tao kasi ang ikakarga. Tracking po, hindi po ma-allow, dadaan po dyan sa medyo mahigpit na, So, pagdating namin doon, nakita namin na kailangang tayo makita natin kung ano yung purpose natin sa bawat araw. Ng buhay natin. Maipanumbalik natin yung ating, sabi nga dyan, sa salita, remodel. Remodel, yung ating sarili, yung ating relasyon, yung ating ugnayan sa bawat isa sa Panginoon. Kailangan nire-remodel. Ang bahay po, paano nire-remodel? Yung sa mga real estate, di ba, ako naalokan ako ng bahay. Yung bahay po namin, inalok po sa amin yun. Pinakita sa amin yung model house. Pinakita sa amin, ganito itsura niyan. Ang ganda nung bahay kasi saan ilalagay yung mesa, saan ilalagay yung mga gamit mo, anong itsura ng kwarto. Talaga ang ganda, talaga mapapabili ka kasi nakita mo yung model house. Ang ganda is mga sample, saan yung pinto. 'Di ba? Ganon din sa atin. Paano natin i-remodel yung sarili natin para maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos at sa paningin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Na hindi sila magtataas ng kilay. Kristiyano ba yan? Born again ba yan? Linggo-linggo nagsisimba? Pupunta doon sa Soriano compound tuwing linggo. Di ba? Sabi nga ng principal namin, ito si Ma'am Valenzuela, lagi ko nakikita na nagsisimba. Sabi niya sa akin, sabi ko mukhang ini-stock ang aking mga posta. Principal namin yun. O sinasabi, lagi daw ako nagsisimba. Bira nga ako mag-post, hindi nga ako pala post. Opo, hindi naman ako pala post, pero nakikita, pala simba daw ako. Di ba, nakikita nila yun eh. So, ganun, di ba, maganda yung ganun, nakikita nila
yung ginagawa mo na maganda kaysa yung, ay, ano ba yan, mga post niyan, mga labas ang pusod. Diba? Matatag ka sa ganun. Mga post na nakikipag-away ka sa FB. Remodel. Hello mga kapatid. Oh, nakikipag-away ka sa Facebook. Marami akong kakilala. Gusto nyo malaman? Wag na po. Joke lang po yon. Meron po, marami talaga. Ano po yung yung kailangang ma-reconstruct, ma-restore, ma-remodel, ma-rebuild sa ating buhay. Marami tayong pinagdadaanan na kailangan pagbabago. Di po ba maraming mag-asawa ngayon? Sabi nga doon sa isang pelikula, ano yung word na ginamit? Marami naman dyan nagpapakasal tapos hiwalay na. Tapos sa isang buwan, hiwalay na. Oh, yun ang trending. Meron namang lumipat ng ibang bahay. Meron namang nagbabalak na mag-asawa. Napatingin ako kay Ate Buena. Di ba? May bigla ako napatingin. Buti na lang wala si Pastor. Mamaya ako nito. Buying a home. O, di ba? Sino nagbabalak na bumili ng bahay? Starting a new family. Sino na dito nagbabalak ng starting new family? O meron namang nagbabalak na lumipat ng mas malaking tahanan. So marami. Yung loss of loved ones, loss of friends. Nagkaroon din tayo ng pinagdaanan natin na global crisis, ang COVID-19. At alam nyo po ba, di po ba, grabe talaga yung pinagdaanan natin sa pandemic na yon, yung COVID-19. Pero kung titingnan nyo, meron pa ring latak na natitira. Kasi nung nagpunta kami sa doktor na pina-check up ko yan si Katliit, sabi ng doktor, alam nyo po ba dati, pag tayo nagkaubo, nagkasipon 1 linggo lang, wala na. Ngayon, buwan na, may ubot-sipon ka pa. Pansinin nyo po, ganon kalala yung resulta ng virus, ng pandemic na ito sa buhay natin. Kahit tirahin mo ng tirahin ng antibiotic, talagang nandoon pa rin. Tapos ang nangyayari, pabalik-balik. Di ba? Pabalik-balik. Parang kailala, ngayon meron na naman. Babalik na naman. So, ito yung mga bagay na nawawala sa atin, nauubos sa ating buhay. Napakaraming nangyayari. Nagkakaroon tayo ng, iba, naiisip nyo ba yung, oy, tatanda na ako. Merong fear of aging. Sino po yung nakakaramdam, o yung tanda ako na? Dati, pinangangalakdakan mo na yung edad mo. Ngayon, pag tinanong kayo kung edad mo, sasabihin mo, next question, please. Ayaw mo na sabihin yung tunay mong edad. Diba? Parang si Chris Aquino lang, tinanong siya, sabi niya, if you don't mind, may I know how old are you? Sabi niya, 30-something. Diba? Ganda na sagot, tuturuan kita, Ate Buena. Si Ate Eva, nandyan ba? Pag tinanong, gano'n ang sagot, para kala mo, how old are you? 30-something. Gano'n ang mga sagot. Di ba minsan tinatago natin yun kasi meron tayong fear doon sa edad natin. Naku, ganito, humihina na katawan ko, nagkakaedad na ako. Lagi nang may nararamdaman. Kaya po, napa-order ako sa Shopee ng pantapal na ginger Gusto niyo po, marami po ako. Diba? May mga pagkakataon po talagang gano'n. In reality ng buhay natin, dumadaan po tayo doon. Nagkakaroon tayo ng retirement na naisip natin yung dadating yung panahon ng retirement. At the age of 60, ano na ba ang susunod kong gagawin? Kaya po rebuilding lives kasi yun po yung proseso na pinagdadaanan natin na hindi natin alam kung ano ang sagot.
Eh ako nga po, nag-iisip na ako mag-retire agad eh. Wala pa akong 60. Sumesenyas yung anak ko. Di ba? Nag-iisip ka na, pag napagod ka na, na-stress ka na, na-burnout ka na sa ginagawa mo, hindi ka na masaya. Oh, di ba? Pag ang daming orders na tahi, parang sila, Lord, pagod na ako. Pero nagpe-pray ka na, sana may magpatahi. Di ba ganon? Saan ba? Saan ba talaga, te? Saan ba talaga tayo lalagay? Oh? Totoo yun. Bigyan mo ako, Lord, ng trabaho. Binigyan ka ng trabaho. Nung binigyan ka ng trabaho, nagreklamo ka, magre-resign ka na. Oh. Oh, saan ilalagay? Nag-iisip tayo ng mga ganito. Bakit po? Paano tayo mag-uumpisa? Saan tayo mag-uumpisa? Para ma-rebuild natin, para maayos natin, para maibangon, maayos, maibalik, maitayo yung buhay natin. How do I start? 1, 4 lang po itong babanggitin ko. Ito po yung unang-una para ma-rebuild mo yung buhay mo sa Panginoon. James chapter 4 verse 8. Stay close to God. Pag gusto mo agad matanggap sa trabaho, sabi, magdidikit ka sa nakakataas. Di ba? Kakilala. Kailangan may backer. Pero sa atin, sa Panginoon, we have to stay close to God. Ang sabi po, come close to God and God will come close to you. Lumapit ka sa Diyos at lalapitan ka niya. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. When we seek God with all your hearts and draw near to Him, He will feel His presence. We will feel His presence once again. Paano mo daw mararamdaman yung presensya ng Diyos? Kapag ikaw ay malapit sa Diyos. Paano mo inilalapit yung sarili mo sa Diyos? Di ba sa isang tao, close tayo BFF tayo, close tayo. Di ba sinasabi, close tayo, friends tayo. Paano mo nasabing close ka sa isang tao? Paano mo nasabi? Close ka sa asawa mo. Yung sikreto niya alam mo, yung sikreto mo alam niya. Di ba? Pag nga po dumadating asawa ko, tunog pa lang ng motor, alam ko na siya dumadating. Basta Rosali, totoo po. Totoo yun! Sa dami ng motor na ayan na naman ako. Sa dami ng motor na dumadaan dun sa kalsada namin, alam ko pag motor ng asawa ko dumadating. Kahit di ko yun nakikita, sasabihin ko, andyan na si Papa mo. Salubungin mo na. Di ko yun nakikita. Kasi, bakit po? Kilala ko siya. Kilala ko asawa ko. Ewan ko lang kung kilala niya ako. Alam din niya yun. Di po ba? Ganun po yun. Hindi mo nakikita, pero kilala mo siya. Si Lord, ganun din kayo. Pag kilala mo si Lord sa buhay mo, alam mo kung ano yung ginagawa niya sa buhay mo. Hindi ka magtataka, hindi ka magtatanong, hindi na pa, oy, talaga napakabuti ng Diyos. Ngayon mo lang nalaman. Matagal nang mabuti ang Diyos sa buhay mo. Matagal na. Stay close to God. Ilapit mo yung sarili mo. Pag lumapit ka, lalapit siya sa'yo. At mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Nararamdaman niyo po ba siya? O masyado na tayong busy? Di ba? Masyado na tayong busy sa bawat araw. Kanina madaling araw, nagsend ako kay Ate Buena ng aking PowerPoint. Ang message ko sa kanya, magandang gabi, binura ko. Sabi ko, magandang umaga na pala yun. Hindi ko na yung oras. Umaga na pala, 12:30 na pala. Di ba? Na kahit anong oras ng buhay natin, alam natin
na gumagawa ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Ako pag nasa kalsada, lagi, ang dami ko napapansin. Sabi nga nung anak ko, Mama, hindi ka pwedeng driver. Bakit? Sabi ko, bakit naman? Kasi ang dami mong comment. Ang dami ko na comment. Kasi lahat po talaga nakikita ko. Isang-isang na lang kanina. May kasalubong kami. Gumilid na yung kotse, gumilid na yung mga motor, gumilid na. Papasok na kami kasi may mga nakaparada, kabilaan. Nag-double parking. So kami lulusot kasi huminto na yun nandun sa kasalubong namin. Alam niyo po ba may isang motor na nag-cut papunta sa amin? Sabi ko, itong taong to, masyadong napakahalaga ng oras niya. Opo, ganun talaga yung sabi ko sa asawa ko, masyadong mahalaga ang oras niya. Talaga pong lumusot. Sabi ko nga, buti na lang mabagal mag-drive tong isa. Kung hindi sasampok talaga siya sa amin, salubungin ba naman po kami? Sabi ko, kung titingnan mo, tama nga naman. Ang oras natin, every minute, every seconds, napakahalaga. Pero siya hindi, pinapadali niya ang buhay niya. Diba? Ano man lang, mga kapatid, yung mga nagmamaneho dito, mga nagmamadali ha, yung ba namang 1 segundo, 2 segundo na ititigil mo, diba? Ay makakabawas ba doon sa mangyayari sa buhay mo? Katulad ng pag niuupo niyo po dito, diba? Kung tutuusin yung 2 oras, marami na kayo nagagawa sa bahay. Marami na kayong mapupuntahan, pero nandito kayo nakaupo. Bakit? Nakita nyo na mahalaga yung oras na to para sa Diyos. Amen. Lakasan mo pa, Ate Kat. Hallelujah. Kasi para sa Diyos yan. Oh, ganun po yun. Kaya sabi, stay close to God. Okay, number 2 na po tayo. Number 2. 4 po yan eh. Start with reflection. Mas madaling explanation po, harap ka sa salamin. Sino dito hindi nananalamin? Nag-make up, nagbihis, hindi humarap sa salamin. Kaninang umaga po, pag po kasi ako, pag Sunday lang ako nagli-lipstick, nagbablush on, para kay Lord. Eh, wala pong salamin. So, kinusit-kusit ko lang ganyan. Sabi ko, ano kayang itsura ko? Pagdating ko doon sa labas, bago ako sumakay sa sakyan, di po ba may side mirror yun? Sinilip ko yung mukha ko, sabog-sabog. Sabi ko, ano ba ito? Inayos ko muna, tawa-tawa yung kapitbahay namin, kasi doon ako nag-ayos ng mukha. Kasi magiging katatawanan ka kung hindi mo makikita yung sarili mo. So, ganun din po tayo. Pagtatawanan tayo ng sanglibutan, pag hindi tayo nag-reflect on how we live, tingnan natin yung sarili natin. Ang pinakamaganda po niyan, humarap tayo sa salamin para makita natin kung ano yung itsura natin. Maayos ba yung buhok natin? Maayos ba yung damit natin? Bagay ba sa atin? Di po ba? Ganon din sa Panginoon. Reflection. Tingnan mo yung salita ng Diyos. Tingnan mo yung inaawit mo. Ang ganda-ganda. Tingnan niyo po yung yung kinanta kaninang English. Yan? Yung chorus niya. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And sige po. Everything is different. Everything is different, Lord. I know I'm not the same. My life could change. Okay, sige po. My life, sabi doon, hindi na dati. Diba? My life is different na. My life could change. O diba, kanta tayo ng katagdanan ng tono eh. Hindi natin alam kung ano yung kinakanta natin. Oh. Pero hindi nyo alam, ayun yun. Hindi ka na dati. Bago ka na. Nagbabago ka na. Oh, yun yung reflection. Pag umaawit ka, i-reflect mo sa sarili mo. Oh, tingnan, nagbago na ba ako? Todo talaga naman ang sayaw mo. Nagbago na ba talaga? Hallelujah! Oh, reflection. Revisit, rewrite your goals. Kagaya sabi ko kanina,
balikan mo yung sinulat mo ng linggo. Balikan mo siya. If a person thinks himself to be something, when he is nothing, he deceives himself. O, tama po, di ba? Iniisip mo na yun ka, pero ang totoo, wala ka talaga. Ano sabi? Dinadaya mo lang yung sarili mo. But let every person prove their own work. Mapapatunayan sa kanyang mga gawa. And then he takes pride in himself alone without comparing himself to someone else. It isn't healthy to compare ourselves to other people. Yung paglago niya, proseso ng kanyang pananampalataya, iba sa'yo. Iba ang dealing ng Diyos sa'yo. Wala sa ating pare-pareho ng tamak. Amen? Wala. Kaya nga ang una, pag nahuli, ang nakagawa ng krimen, ito ugad ang kinukuha. Sa thumbprint, fingerprint, kasi walang kagaya yan. Walang katulad yan. Oh. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo, yung ginagawa mo sa ginagawa niya. Mas magaling ako sa'yo. Mas magaling ako sa'yo. Mas malakas ako sa'yo. Mas the best ako kaysa sa'yo. Hindi po. Kasi anong sabi? Pag inisip mo ang ikaw, you are to be something, ibig sabihin, you are nothing. Iba-iba tayo sa harapan ng Diyos. Sabi, start with reflection. Tingnan mo una yung sarili mo. Di ba? Parang ganito. Yung estudyante ko, mga estudyante ko, ang hilig magsumbong. Alam niyo naman yung mga grade 1. Teacher, ang ingay-ingay nila. Kanina pa, teacher, nag-iingay. Sabi ko, sige. Anong sabi mo? Nag-iingay po sila. Ganito, anak. Ang ingay po nila, pati po ako. Tatahimik yun. Kasi minsan ganun eh. Sumbong na sumbong, pero kasama naman siya. Ganon din siya. Reflection. Reflect natin, tingnan natin, sarili natin. Huwag nating salaminin yung ating sarili sa iba. Po, salaminin natin yung sarili natin sa ating relasyon sa Panginoon at sa salita ng Diyos. Our mirror is the Word of God. Mas madali mong matetrace ang itsura mo pag nakita mo ang salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ay tabak. Na magkabilay talim. Hindi magkabilay talim na isang tabak. Ayan. Nalilito sila dun. Di ba? Ito yung tumatapya sa atin. Tinatanggal yung mga excess sa atin, mga kapatid. Number 3, pangatlo na po ako. Identify your values. Embracing your values while starting over. Philippians chapter 3, verse 8 hanggang 10. Sabi po dito sa Tagalog, oo, itinuturing kong walang kapuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Pakinggan niyo po, ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap at maging katulad niya hanggang sa kamatayan. Yan. Identify your values. Bakit paano marirebuild ang isang sangkap para ma-reveal, ma-renovate, ma-remodel ka is identify your values. Sasample ko po sa inyo. Bago pong labas na memo ng DepEd ay ang Catch-up Fridays. It was implemented starting Friday. Ang Catch-up Fridays na ito na ibinaba po ng ating Vice President, Secretary ng DepEd na
si Sara Duterte, ibinaba po itong Catch Up Fridays dahil nagkaroon po ng assessment na napakababa, na nabanggit ko po sa inyo, na napakababa natin ang rate natin pagdating sa reading. Hindi ko mo nakakabasa ang bata, reader na siya. Ang reader po ay nakakaunawa. With comprehension. Pag nagbasa siya ng isang story, tanungin mo, pag nakasagot siya, reader yun. Pag hindi niya nasagot yung tanong mo, nabasa niya, hindi pa daw reader. According to them. But as we realize noon, alam namin, ma-identify lang ang letters and sounds and the syllable. For example, ba. Na-identify ng bata, reader na. Pero according to DepEd now, pag nakabasa ang bata at hindi naintindihan ng bata, non-reader. Consider as non-reader or struggling reader siya. Kaya nag-implement sila nitong memo na to, nagbigay sila nitong memo na ito ng DEAR. Ang tawag po ay DEAR. D as in drop, E as in everything, A, and read. So yung DEAR, drop everything and read. Kaya po pag Friday, wala pong test, walang lecture, walang lesson si teacher. Ano po ang pinapagawa sa bata? Basa, values, and health. Basa, 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 basa. Dahil yun ang nakita nilang kulang. And one part of that ay nakatas sa amin, grade 1. Maraming bata hindi nakakapagbasa, maraming bata hindi nakakapagsulat ng tama, baliktad ang 3. Baliktad ang B. Yan po ang target ngayon ng DepEd. Reading, values, health. Kaya ubos ang oras namin pagpapatoothbrush. Totoo po. Toothbrush, nakapila. Oh, girls, toothbrush. Boys, toothbrush. Bakit po? Maraming bulok ng ngipin sa bata ngayon. Ilang taon pa lang bulok na ang ngipin. 10 years old pa lang, postiso na. Diba? Kasi nga, kulang ang pagtuturo ng bawat isa. Ayun po ang nakita ng DepEd, ng Department of Education. Values! Yan, tinatarget. Target na target namin yan. Diba? Lumalaylay tayo pagdating sa values. Tanungin niyo po, 3 taon, 2 taon, galing magmura. Dami ko pong estudyante, totoo lang po, ang galing magmura. Saan mo natutunan yan? Tinuro ba yan ng mama mo, ng papa mo? Tanungin mo sa kanila. Naririnig po namin sa kanila. Yun ang sagot ng bata. Oh, bakit po? Meron pa akong bata kinutusan. Meron pa nga po na nabunot, na nampal. Naku, na-message tuloy ako ng nanay, teacher, na nabunot po yung si ano daw, ganito. Na-message tuloy ako, pinicturan pa, sumakit daw ang ulo. Sabi ko, Lord, yung 6 years old, 7 years old, nananampal, nananabunot. Saan nyo nakita? Saan nakita ng bata yun? I-trace nyo. Kung nausap ko magulang, sa magulang. Oh. Sa magulang nakita. Kaya po ito yung pinagtutuunan namin ng pansin. Bata, age 6, 7, sabi ng magulang sa akin, teacher, 11 o'clock na po yan dumadating. Sabi ko, paano po nangyaring 11 o'clock? Yung palang nanay, ay nagtatrabaho. Wala si tatay, nagkabilang bahay. Kaya si nanay, trabaho ng trabaho. Oh. Kaya pagdating niya, wala pa yung anak niya, naunahan pa niyang umuwi. Di po ba? So, yun yung values na gusto naming i-impart. Di ba? Yung bang hindi mo siya kasi nung panahon namin,
namin, ano. Nung panahon, ang mga bata, takot na takot yan sa teacher. Di ba? Yung bang kahit sa atin, mga magulang, nung sit-sitan, di ba? Ganunan mo lang eh. Uupo na yan, makikinig. Ngayon, niluwa na yung mata mo sa pangkikigil. Totoo po. Di ba? Halos yung pangkikigil mo doon sa labi mo. Grabe po. Kakaiba. Pansinin niyo po ang mga bata ngayon. Iba na. So alam po yan ang mga may estudyante ngayon. Yan po ang kalakaran ngayon sa DepEd. Ang Friday ay Catch Up Fridays. At yun po ang hinihingi namin tulong sa mga magulang. Simple lang po yun, yung pagmamano, paggamit ng po at opo, pagtututbrush, paggalang, excuse me po, sorry po, pakiabot po. Mga simpleng bagay, pero hindi na iituro at hindi nagagawa. Yan po ang reality. Na kailangan i-stop, bawasan ang academic, ang subjects, para lang maituro ito. Bakit po? Dahil yan pong nawawala sa ating pong panahon. Identify your values. Bilang po mga Kristiyanong mga magulang. Yan po ang nangyayari sa ating panahon. O, binanggit po dito, di ba? Itinuturing niya, sabi sa Filipos, tinuturing niya ang walang kabuluhan ng lahat ng bagay kapalit ang mas mahalaga. Ano yung mas mahalaga sa buhay mo ngayon? Yung pagkakilala mo kay Kristo. Na hindi mo siya maipagpapalit kahit sa ano pa mang bagay. Di po ba? Na kapag, isapol ko lang yung sarili ko, pag pumasok ang principal, di ka talaga makaupo. Ang sakit ng legs ko. Sabi ko nga, bawal umupo. O, di ba? Nakakaya mo nga ang gawin yun, nakakaya ko nga ang gawin yun para sa trabaho mo. How much more kay Lord? Oh, na nandiyan ka, na nakaupo kayo, parang, inip na yan, tagal naman, 11:30 na si Pastora, ang tagal-tagal, dami example. Daming kwento. Pero may kwenta, kasi kay Lord yun eh. Oh. Number 4. Uy, number 4 na. Kayo talaga. Ano po yung una? Stay close to God. Number 2, start with reflection. Number 3, and number 4, start to change your life. Mahirap magbago, madali. Oy. Mahirap po? Madali. Mahirap. Mahirap. Diba? Mahirap talaga magbago. Kung hindi ka willing, hindi ka desidido na magbago. Pag hindi mo inumpisahan, sabi, start kayo, kailan mo umpisahan na magbago? Dancel, kailan? Asa si Dancel? Oh, kailan? Hindi, gusto ko lang banggitin yung pangalan niya. Yun ang bilang naalala ko eh. ASAP na ba? Ano yung ASAP? As soon as possible. Kailangan ngayon, umpisa na. Anong sabi? Philippians 4:6-8. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble or decent, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think such things. So, ang ganda, di ba? True, noble, decent, right, pure, lovely, admirable. Lahat ng ito yung hinahanap sa atin ng Diyos. Yung gustong makita ng Diyos sa'yo.
Diba? Sabi ko nga, pag nai-stress ka, nakakapangit yun. Pag nag-aalala ka, nakakapangit yun. Pag nagagalit ka, lalong nakakapangit yun. Kaya sa mga bata ko, like ko sinasabi, gusto niyo ba pangit si teacher? May sasagot, opo! Ang mga bata kasi walang ibang sagot yan, opo. Natutunan, opo. Lagi ganun ang sagot yan eh. Nag-aaral ba kayo sa bahay? Opo. Nag-toothbrush ba kayo? Opo. Naligo ba? Opo. Gusto niyo ba pangit si teacher? Opo. Sabay-sabay sila. Ay, diba? Ito yan mga kapatid. Start to change your life. Not tomorrow. Baka dumating si Lord, maabutan ka niya na hindi ka pa nagbabago. Ganun ka pa rin. The same ka pa rin. Diba, wala naman sa ating naligo, sinuot yung damit niya rin na hinubad. Hello po? Wala. Diba, naligo ka yung the same undies mo pa rin sinuot mo? Ay, talaga naman. Natatawa po kayo, pero totoo yun. Hindi na natin yung ginagawa, di po ba? Ganun din sa ating buhay pananampalataya. Nakita mo na nagkamali ka na. Tingin po kayo sa akin. Nagkamali ka na eh. Diba? Nakasakit ka na. Nagkamali ka na. Diba? Marami ka nang nagawang kasalanan. Na-realize mo na, nagkamali ka. Kasalanan yun. Ulitin mo pa. Oo. Uulit ka pa. Start your life to change. Hindi bukas, hindi mamaya. Sabi ngayon. Ngayon na. Hinahanap ng Diyos ang pagbabago sa atin. Dito po ako magwawaka sa isang kwento. 3 slides na lang po ito. Naghanap ako sa Bible nang nakita ko ng example ng rebuilding. Ito po'y maging paalaala sa ating lahat, mga kapatid. Pakinggan niyo pong mabuti. Revealed life from the Bible. Reveal your life from the Bible. Ito po yung example na aking pong nakita. Sa Numbers chapter 12, verses 1 to 13. Sa mabuting balita, hindi ko po inilagay na dyan, pero gusto ko pong daanan lang natin. Pag nabasa niyo po itong chapter 12 na ito, binabanggit po dito, kilala niyo po si Miriam, yung nagtatamburin, na kapatid ni Moses. Bakit siya ay nagkaroon ng sakit? Bakit siya ay nabuwal, natumba, nagkaketo? Ano ang dahilan? Bakit nangyari kay Miriam yun? Pag binasa niyo po yung Numbers chapter 12 verses 1 to 13, si Miriam po is a prophetess and the sister of Moses. When she spoke against Moses, she was struck with leprosy. But after that, she repented of her sin and was healed by God. Ang istorya po niyan, si Miriam, si Aaron at saka si Moses magkakapatid. At si Miriam po, nagsalita siya laban kay Moses. Alam natin na si Moses ay pinili ng Diyos. Tinawag ng Diyos. Nagsalita laban kay Moses itong si Miriam against Moses. Dahil si Moses ay nag-asawa ng babaeng Kosita. Nakapangasawa ng babaeng Kosita, kaya siya ay nagsalita ng masama ng laban kay Moses. At nung panahong yon, ay alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginawa at kanyang sinabi. At agad-agad, nagalit ang Diyos kay Miriam. At alam niyo po ba, siya ay nagkaroon ng ketong. At ang sabi, namuti ang kanyang buong katawan dahil sa kanyang ginawa. Nagalit ang Diyos kay Miriam sa kanyang ginawa. At kung ito, titingnan natin, tayo ay gumawa ng isang bagay laban sa kapatid, laban sa kapatid mo sa Panginoon, laban sa lingkod ng Diyos, o sa atin, sa bawat isa sa atin.
Kung tayo ay nakagawa, nakapagsalita ng laban kanino man, at ikaw ay Kristiyano, maaaring ito ang kasasadlakan mo. Pero alam niyo po, na-rebuild muli ni Miriam yung kanyang ginawa. Ano po ang sabi doon sa mga susunod na talata? Ang galit ng Diyos ay nag-alab laban sa kanya. Kaya, ano po sabi doon sa bandang huli? Nang humingi ng tawad si Miriam sa Diyos, sa Panginoon, ang ginawa ni Moses, pumunta doon si Moses, at si Moses ang dumulog sa Diyos, nanalangin sa Diyos para pagalingin ng Panginoon ni Yahweh si Miriam. At dahil sa kanyang pagsisisi, siya ay pinatawad ng Diyos. At siya ay gumaling. Nandoon po yung rebuild relationship na naranasan ni Miriam between Miriam and Moses and Miriam between God. Kasi meron pong kasalanan against your brothers, against your sister, and your sin against God. At yung dalawang yung nahit ni Miriam. Kasi hindi niya nirespeto ang pagkatawag ng Diyos kay Moses. Pero hindi doon natapos, di ba? Hindi doon natapos. Sabi po, gumaling lang si Miriam nung siya ay nagsisi. Nagsisi. At sa kanyang pagsisisi, hindi lang sa Diyos siya humingi ng tawad, pati kay Moses. Nakikita niyo kung ano nangyari? At kung makakagawa tayo ng ganun, hindi lang sa Diyos tayo hingi ng tawad, doon sa taong ginawa natin. Kasi hindi magiging valid yun. Kapag sa Diyos ka lang humingi ng tawad, at doon sa tao na ginawan mo, hindi ka humingi ng tawad. Gumaling lang siya, nawala lang yung kanyang leprosy, yung kanyang ketong, nung siya ay humingi ng tawad kay Moses at humingi ng tawad sa Diyos. Tandaan po natin, ano po sabi doon sa quotation, start living. If you're ready for a new start, there is no better time than the present. Huwag mo nang ipagpabukas ang pagbabago. Huwag mo nang ipagpabukas ang panghingi ng tawad. Huwag mo nang ipagpabukas yung paglilingkod mo sa Diyos. Ay, Diyos, Lord, di pa ako ready. Pag ako nag-asawa, Lord, saka ako maglilingkod ng lubos-lubos. Diba? Kailan? Kailan? Ang sabi po ni John Calvin, this is a powerful statement na gusto ko pong tandaan natin. Sabi, you must submit to supreme suffering in order to discover the completion of joy. Naunawaan po ba natin yun? Kapag dumating tayo doon sa punto ng buhay natin, Lord, hands up na ako, hindi ko to kaya. Hindi ko to kaya. Yung bang, sabi nung katrabaho ko, sabi ko nga sa inyo kanina, itong week na to, challenging week sa amin. Sa mga ka-department ko sa grade 1. Alam niyo po sabi niya, alam mo, Ma'am Rose, gusto ko nang umiyak sa pagod. Siguro yung sinasabi niya, gusto ko nang umiyak sa pagod. Hindi lang doon sa pagod na physical, sa dami mong ginagawa, hindi lang yun eh. Naramdaman ko sa kanya na napapagod siya sa maraming bagay. Nabanggit niya sa akin talaga, hindi ko makakalimutan yung term niya na yun na, Ma'am Rose, nakakapagod. Gusto ko nang umiyak sa sobrang pagod. Pero yung salitang pagod, ang daming nakaano doon. Ang daming kasama pala doon. Pagod ka na sa problema? Pagod ka na sa kahirapan? Pagod ka na sa karamdaman? Diba? Ang dami nating kapaguran na nararanasan. Pero ang sabi po dito, submit. You must submit to supreme suffering in order to discover the completion of joy. Hindi mo mauunawaan yung tunay na kagalakan na hindi mo naranasan ang lumuha.
Hindi mo naranasang ikaw ay nalungkot. Mararamdaman mo yung tunay na joy na kagalakan kapag dumaan ka doon sa matinding suffering ng buhay. At alam ko tayo marami. Marami tayong suffering na pinagdadaanan ngayon. Kaya nga lagi tayong bumabalik-balik dito at nagsasama-sama kasi kailangan natin ang kalakasan ng Panginoon. Kailangan natin ang kalakasan ng bawat isa. Amen?